Grabe mga dads, nilinis lang natin. Ngayon ayaw na mag-on. Ang problema niya, hindi siya. Tapos pag ayaw dito sa remote, ang ginagawa nyo, binubuksan nyo doon sa breaker. Ayun na nga mga dads, diretso na tayo sa power supply niya. Kasi yung remote niya, okay naman kasi na-on naman daw nila. Ngayon lang nagkaganto na namamatay sindi yung aircon nila. Kaya ang gagawin natin, check natin yung supply natin kung okay ba mga dads. Tara, let's go! Ayun, tinatanggal na ni partner natin kasi ayun, medyo malapad tayo ng konti kaya di tayo magkasya. Ayun, nagiging problema nila. Minsan madalas daw, minsan namamatay siya. Tapos ayun, hindi na umaandar. Ginagawa nila, nire-reset nila sa breaker. So, check natin yan yung breaker niya. Bubuksan lang natin yung panel ng mga dads. Let's go. Check natin. Let's power hero. Ano naman siya? Kanina wala. Para subukan may pisin dito ang aircon. Aircon, subukan lang. 205. Mababa siya mga dads. Subukan natin yung iba. 207. Ang baba. Minandarya par. Minandarya. Pero minandarya. Tapos may daya. Kaya lumandar daw siya, tapos namatay. Check natin ulit. Ayan, sumindi. Wah! Hindi natin. Wah! Pansin nyo mga dads na napakababa ng voltahe niya. Dapat naglalaro to sa 220 to 230 mga dads. Tapos habang umandar pa yung aircon natin, bumababa yung voltahe natin. Naririnig akong nag-ano. Mga dads, kung narinig nyo yung sumasalit-sit, ibig sabihin kuryente po yun at nagkakaroon tayo ng loose contact. Kahit check natin ulit mga dads. Ayun. 198 na lang. So yes mga dads, subukan natin tanggalin to. Padda mo na! Padda mo na! Okay na. Subukan na. Ay, mga dads oh. Ang luwang. Yung problema, hindi na siya kumakapit. Ayun, ako naging problema mga dads. Ayan. Tapila par, tatanggalin ko lang mga dads. So, para ma-explain ko sa inyo. Ito na nga mga dads, so tatanggalin muna natin itong breaker na to. Ngayon po ay naka-live tayo, kaya ingat po tayo lalo na sa paghawak sa mga bus bar mga dads. So, subukan natin yung continuity. Tones. Okay siya. Pero kapag may load na, wala. Pero tingnan yung diferensya dito. Ayan. Dito saka dito. Parang tayo taluma. Itang lekong. Wait lang mga dads, itabi lang natin yung wire ng aircon natin mga dads, baka dumikit sa mga bus bar. Okay. So tingnan yung diferensya. Ayan, so yung pagkalagay niya hindi pumasok. Sa gilid lang siya. Ayan. So, ayan. Tingnan yung
Isa. Ayan. Medyo ano siya, kung titingnan nyo parang same lang naman. Pero titingnan nyo talaga, ayun. Itong guhit niya, nakadiretso talaga. Bird. Ayan. Itong sa kaliwa ko. Ito sa kanan, ayan. Wala yung contact niya. Ngayon, subukan natin ayusin to. Malagid na pa rin siya mga dads. Hindi naisentro yung breaker. Ngayon, try natin siyang ayusin. Gamit yung flat screw sa kalablos. Doon. I-ano lang natin siya. Ganyan o. Para yung bus bar pumasok dito. Tapos ito. Tapos pag ganun lihain mo siya ng konti sa loob para maganda yung contact. At nang matapos na nga natin siya lihain at ituwid natin yung mga terminal niya, ayun, susubukan na natin ilagay dito sa panel natin ulit. Itatap natin siya ulit mga dads. So update ko kayo mga dads. Ito mga dads, content tip lang sa mga baguan. Halimbawa, yung panel natin, di pwedeng patayin yung main niya. So, ibig sabihin, live yung supply natin. Unahin mo lagay yung mga wire niya o load side ng breaker ng plug-in natin. Kasi mga dads, pag inuna mo yung breaker natin bago yung mga wire, mahirapan ka kasi medyo masikip yung mga ganitong klaseng panel. Kaya maganda, unahin mo talaga yung wire natin. Tapos, ang gawin mo lang, unahin mo siya dito sa load side, tapos i-press mo lang siya papunta doon sa bus bar. Same lang nito mga dads. Water heater pala to, kaya pwede tayo magpatay nito mga dads. Let's make it na siya. Subukan natin. Balik si aircon. Tester pa. Sports. Pero hindi tama yung low voltage sa mga dads. Lalo na isang aircon lang naman dahil isang rep. Tapos nakukuha lang natin ay ayun, napakababa. 208. So, observe natin mga dads. Pero sa ano mga dads, yan na yun mga dads, sigurado ako. Marami lang ako na-encounter na ganyan. Nagiging okay naman. So pag mga low voltage, hindi rin maganda sa aircon natin kasi ayun, pwede siya magkaroon ng error na nakaka-detect siya ng low voltage o kaya high voltage ganun, nag-shutdown sila o may lumalabas na error. Pero base dito, 208, para sa akin, based on my experience, hindi ko lang alam sa mga ibang master natin kung okay sa kanila yun. Pero dapat nasa 220 to 230 yung pagitan ng kuryente natin mga dads or yung voltahe. So ngayon okay siya. Kanina kasi mga dads nung bali kanina pala pinalinis sa atin to, pero na-concern na nila na namamatay daw siya. Si carrier kasi meron siyang ambient sensor na kapag hindi na siya nahanginan or sobrang dumi niya na, lalo na yung outdoor, nagsha-shutdown siya. Pero natanong kasi, sabi niya namamatay lang daw siya. Di kasi tulad ng mga ibang carrier na mayroon siyang bilog dito. Na yung mga basic. Ito kasi carrier aura. Kaya pag namatay siya dito, ayun. Ang ginagawa nila, pinubuksan nila sa remote. Minsan ayaw daw, minsan pwede. Pero madalas daw ayaw. Ngayon, sa sobrang init, ginagawa nila, nire-reset nila sa breaker. Tapos ayun, umaandar. Kaya yun ang nakita natin. Nakita natin yung breaker niya, yung plug-in, hindi siya pumasok dun sa dalawang bar. So, bis na dito siya papasok sa gitna, pumasok siya dito sa gilid. Kaya nakita nyo meron siyang dot. So, yun mga dads. Sana may natutunan ka sa video to.
Ito nga pala yung ginawa natin, nilinis muna natin siya kanina, tapos sabi ko observe after 4 hours, doon tumawag ulit si sir, doon natin siya tin-troubleshoot mga kadads. So, ilang mga kadads, God bless!